Hindi lang banta ng mga krimen ang tinutugunan ngayong taon ng pamahalaan pagdating sa usapin sa seguridad, kundi maging ang mga hamon sa pagdedepensa o pagdepensa sa ating mga teritoryo. Yan ay sa gitna na rin ng mas agresibong aksyon ng China kung saan ilan pa nga sa ating tropa ang nasugatan. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Malinaw ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagprotekta sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang nga sa usapin ng West Philippine Sea. Pero ngayong taon, maraming hamon na kinaharap ang ating mga tropa sa pagganap sa kanilang mga tungkulin. Samantala, habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, inihayag ng Manila ang plano nitong maglagay ng mid-range missiles para palakasin ang mga depensa sa South China Sea o West Philippine Sea. Tinawag ng China na provocative ang hakbang, nagbabala na maaari itong magpalala sa katatagan ng rehiyon. Piniliwanag ng militar ng Pilipinas na ang desisyon ay dumating sa gitna ng lumalaking alalahanin sa presensya ng militar ng China sa pinagtatalo ng karagatan. Sa unang bahagi ng taong ito, ang US ay nag-deploy ng Typhoon mid-range missile system nito sa hilagang Pilipinas na lalong nagpapataas ng tensyon sa rehiyong iyon. Matagal ang tinututulan ng China ang US na tulong militar sa Pilipinas na tinitingnan ito bilang banta sa impluwensya nito sa South China Sea at sa mas malawak na rehiyon ng Indo-Pacific. Ang deployment ng estratehiko at agresibong sandata ng panig ng Pilipinas ay isang mapanukso at mapanganib na hakbang na nagpapasigla sa mga tensyon sa rehiyon at nagpapatindi ng geopolitikal na paghaharap at pakikipaglaban sa armas sa pakikipagsabuatan sa mga hindi regional na bansa. Ito ay napaka-irresponsableng pagpili para sa kasaysayan ng mga tao mismo sa buong South China Sea, gayon din sa seguridad ng rehiyon. Ang United States Marine Corps ay gumuhit ng matapang na linya sa buhangin na nagdedeklara ng kahandaan nitong kontrahin ang mga ambisyong militar ng China sa isang potensyal na labanan. Si General Eric Smith, Commandant ng Marine Corps, ay naghatid ng makapangyarihang mensahe tungkol sa mga estratehikong kakayahan ng Amerika sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Ayon sa kamakailang mga pag-aaral ng militar, ipinuposisyon ng Marine Corps ang sarili upang guluhin ang mga linya ng komunikasyon sa dagat ng China na may walang uliran na katumpakan at teknolohikal na pagiging sopistikado. Ang mga marino ay bumubuo ng mga advanced na estratehiya na mabibigay sa Estados Unidos na makabuluhang taktikal na kalamangan sa anumang potensyal na paghaharap ng mga pwersang Chino. Ngunit ito hindi lamang tukol sa militar posturing. Ito ay isa ring komprehensibong diskarte sa pagpapanatili ng katatagan ng rehiyon at pagpigil sa potensyal na pagsalakay. Binigyan din ni General Smith ang kritikal na kahalagaan ng long-range rocket system, ang mga advanced na command at control na kakayahan na magbibigay daan sa mga Marine Corps na gumana ng epektibo sa mga pinagtatalo ng kapaligiran. Binabago ng Marine Corps ang mga konsepto ng pagpapatakbo nito. Tumutuon sa mga dispersed persa na maaaring mabilis na mag-deploy at mag-atake ng walang katulad na bullseye. Ang mga landing ship, medium vessels ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pagsuporta sa mga binahagi na unit na ito sa malawak na maritime na teritoryo. Direktang tinutugunan ng mga estratehiyang ito ang anti-access ng China, area denial capabilities na naging isang kamakabuluhang alalahanin para sa mga tagaplano ng militar. Sa pamamagitan ng pagposisyon ng mga puwersa sa loob ng potensyal na zone ng pakikipag-ugnayan, ang Marines ay maaaring magbigay ng critical na sensing at long-range fire kakayahan. Ang mga makabagong teknolohiya ay nasa puso ng madiskarteng pagbabagong ito. Ang pinagsamang All-Domain Command at Control Initiative ay nagbibigay daan sa mga Marines na magbahagi ng data sa larangan ng digmaan sa hindi pangkaraniwang mga distansya. Nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan sa kataninuhan. Si Admiral John Aquilino, komandante ng US Indo-Pacific Command, ay paulit-ulit na diniin ang pangangailangan para sa isang forward deployed defense strategy na maaaring epektibong humadlang sa potensyal na pagsalakay ng Chino. Ang Marine Corps ay hindi lamang naghahanda para sa labanan. Ibinabago nila ang doktrina ng militar para mapanatili ang estratetikong kahusayan. Ang kanilang diskarte ay higit na sa tradisyonal na pakikidigma, tumutuon sa pagkagambala sa mga linya ng komunikasyon at paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Iminumungkahi ng mga eksperto na ang diskarting ito ay kumakatawan sa isang pangunahing pagbabago sa pag-iisip ng militar.
lumalayo sa puro pwersa lamang. Ipinamahagi ng mga konsepto ng papapatakbo na maaring mabilis na tumugon sa mga umuusbong na banta habang nananatiling alalahanin ang potensyal para sa pagdami. Naniniwala ang Marine Corps sa diskarteng ito. Talagang mababawasan ang posibilidad ng salungatan sa pamamagitan ng papapakita ng malinaw, kapani-paniwalang pagpigil sa mga potensyal na kalaban. Ang mga implikasyon ay malalim. Nagsenyas ang Estados Unidos. Pangako nito sa pagpapanatili ng superioridad ng militar at pagprotekta sa mga estratehikong interes nito sa rehiyon ng Indo-Pacific. Habang patuloy na umuusok ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China, nakahanda ang Marine Corps hindi bilang isang agresor, ngunit bilang tagapag-alaga ng katatagan ng rehiyon at internasyonal na seguridad. Sa komplikadong geopolitical landscape ng mga Marine Corps ay nagpuposisyon mismo, hindi bilang isang kritikal na instrumento ng diplomatic deterrence.